Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magsitayo po ang lahat. Sa bahag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng anisakana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa habag ng Panginoon, ang bayan ngayon'y nagtitipon upang pasaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Isama din natin sa banal na misang ito ang ating mga intensyon, ang ating mga personal na kahilingan at ang ating mga intensyon na ating ipinadala dito at isinulat sa simbahan ng Quiapo. Isama natin para sa natatanging kahilingan ni Gaudencio Litao III, para din sa birthday ni Maria Christine at Maria Christy, para din sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Benjamin Manalaysay, Rosalina, Robin, Chito Manalo. Patuloy natin pinagdarasal ang lahat ng may sakit, lahat na nagpo-positibo sa COVID-19 at ang lahat ng pumanaw dahil sa coronavirus. Isama din natin ang lahat ng mga health workers, lahat ng mga frontliners, lahat ng mga security guard, mga police, mga kolektoras, mga lectors and commentators, lahat ng mga ministers, at ang lahat ng mga taong tumutulong sa ating seguridad dito sa labas at loob ng simbahan ng Quiapo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagwawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta.
Ipinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at pinagpamuhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipinagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yayamang iisa ang Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko at paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong ipanatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng mga magarang libingan ng mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginagawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta
At kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinasabi rin ng karunungan ng Diyos, magsugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusang dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, nagmula kay Abel hanggang sa Karayas, na pinapatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa ng kasuguan, kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyaon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Patuloy ang pagkondena ng ating Panginoong Yesus sa mga Pariseo, sa mga scholars, sa mga scribes and Pharisees. Marami sa kanila, mas gusto nila ang kanilang magandang imahe. Pero ang loob naman ng kanilang kalooban ay puro naman kasamaan. Mas concerned sila sa kanilang physical na anyo. Pero pareho silang, sabi ni Jesus, na empty tomb, na malinis sa labas. Pero ang laman, mas mabaho pa, katulad ng mga patay. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang panlabas na anyo. Pero ang panloob nilang anyo ay puno ng kasamaan, puno ng pagiging ganid sa kayamanan. Nakakalimutan nilang ipahayag nakalimutan nilang ituro ang isang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ito minsan yung masakit na katotohanan na kung sino pa ang may pinag-aralan, kung sino pa ang edukado, yun pa yung mga taong magaling gumawa ng karantaduhan. Kung sino pang may pinag-aralan, yun pa mismo ang unang lalabag ng kasuguan. At ito yung masakit na katotohanan, hindi lamang sa mga leader natin sa ating pamayanan, kundi minsan sa leader din ng simbahan. Na kung sino pa ang nakakaalam, sino pa ang nakakaalam ng tama at mali, kung sino pa may pinag-aralan, siya pa yung mismong unang taong lumalabag at patuloy na gumagawa ng kasalanan. At ito ang masakit na katotohanan at patuloy na kinukondena ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung sino pa ang inaasahan ng ating Panginoong Diyos na magpahayag ng mabuting balita, kung sino pang inaasahan ng ating Panginoong Diyos na tumulong at gumabay sa atin, na mag-akay sa atin,
patungo sa kaharian ng Diyos kung minsan sila pa yung mga taong magdadala sa atin sa kasamaan. Mga hangal, sabi ni Jesus. At ito ang minsan ang napakasakit, lalong-lalo na sa hanay naming mga kaparian. Nakakalimutan naming gawin ang tungkulin namin. Nakakalimutan namin kung ano ang sinumpaan namin. Nakakalimutan namin isabuhay kung ano ay yung buhay, kung anong misyon na ibinigay sa atin, sa amin. Ngayon naman, kinundina ni Jesus ang scholar ng batas para sa paggawa tulad ng kanilang mga ninuno na pumatay ng mga propeta. Sila ang responsibilidad kung bakit dumanak ang mga dugo ng mga propeta. Sino bang pumatay sa mga propeta? At sino bang pumatay kay Jesus? Yan ang rason kung bakit galit si Jesus sa kanila. Patuloy silang nabubuhay katulad ng kanilang ninuno. Ayaw nilang tanggapin ang panawagan ni Juan Bautista na magbago at magbalik loob sa Diyos. Patuloy ang panawagan ng Diyos ng pagbabago. Pero ayaw tanggapin ng mga tao. Patuloy ang panawagan ni Juan Bautista na magsisi. Pero ayaw ng mga tao. Ngayon si Jesus naman, ayaw nilang sumunod at tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon. Ang masama ay mas lalong hinadlangan pa nila ang mga tao na maniwala at tanggapin ang salita ng Diyos. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. Anong imbitasyon sa atin sa Ebanghelyo? Unang imbitasyon sa atin, isabuhay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng tama at magiging tapat at totoo sa ating mga salita at gawa. Ikalawa, sikapin nating maging mabuhay bilang marangal na tao at maging moral na tao. At sikapin nating baguhin at itama ang ating mga pagkakamali. Magsisi, magbalik loob sa Diyos at gumawa ng kabutihan sa kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyaya na ating natamo mula sa Panginoon. At patuloy ipahayag ang mabuting balita, ang pagmamahal, pagpapatawad, habag at awa ng Diyos, lalong-lalo na sa mga taong patuloy pa rin na naglalakad, patuloy pa rin na nabubuhay sa kadiliman. Yan ang misyon natin bilang mga Kristiyano, ipagpatuloy yung misyon. Nawa tayo ay maging instrumento ng habag at awa ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo maging hadlang para ibalik. Hindi tayo maging hadlang sa ating mga kapatid na mas lalong mapalapit sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang magpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas silang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito'y naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo na may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ibig mo ang lawit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Sa ipagandang na itong aming mayanay, mula sa lupa ng aming pagawang pinapalik. Sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't Paghain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao inilikha pinasiwa sa sansinukob.
Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayaga ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sinumang sa'kin nananahan, mananahan din ako sa Kaniya.
siya'y mamuna ng masagana. Siya sa amay nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig nadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan, at piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng may karamdaman, lingapin mo po ang aming kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan
na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagtatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon naman ang pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.